Good morning, good morning, good morning! Ayan, Manang Beats ulit. After how many days na walang upload. Ayan, pasensya na po. Medyo na-busy ulit. Busy pa rin talaga tayo, guys. Pero gusto ko pa rin gumawa ng video sa araw na to kasi marami akong gustong sabihin kaya lang hindi ko alam kung anong uunahin. Pero salamat sa mga nanonood sa akin, ha. Okay, so yung gusto kong sabihin sa inyo guys ngayon is tungkol dun sa mga LGD referral services na ino-offer ko, ha. Unang-una nga naman dyan, Islam divorce, annulment, mga ganon. Tapos overseas opportunities, yun. So, at saka yung mga gustong bumili ng lupa dito sa Baguio City or nearby Baguio City, pwede tayo dyan. Message lang kayo sa akin, ganon. Okay. So, going back doon sa Islam divorce. Alam ko may mga videos na kumakalat na yung mga may nahuli, ilang viewers ko na or yung existing client ko na yung nag-send sa akin noon. Guys, ang POV ko doon, point of view ko doon is iba naman kasi sila. Nag-o-offer sila ng wala. Yun. Kaya yun ang ingatan nyo, guys. Kumukuha lang naman kasi sila ng pera eh. Wala naman talaga kasing napoprocess dun eh. Iba naman yun. So, sabi ko dun sa mga nag-message sa akin, sabi ko, hindi naman tayo dyan kasi totoo namang may lawyer tayo. Totoo namang may lawyer tayo na kung gusto niyo ng annulment, i-refer ko kayo sa kanila. Kung gusto niyo ng Islam divorce, meron naman talagang processor. Ang problema kasi dun sa mga sinend niyo sa akin or yung mga nasa YouTube, alam niyo na nag-viral. Ang problema kasi sa kanila, nangunguha lang ng pera. Yun ang masama eh. Yun yung lagi kong sinasabi na mag-ingat kayo sa mga kausap nyo. Kasi marami pa rin talaga yung mga halang ang kaluluwa dyan na nag-o-offer ng wala. Yun ang difference natin sa kanila. So, ingat lang guys. Hindi naman, ito, reminder ulit, hindi naman porket may mga excuses or may mga, may nakukuha tayong favor from Sharia court na imagine may paraan. Pero hindi naman ibig sabihin na babuyin natin. Ganon. So, ang sagot ko sa mga nag-message sa akin, yung mga nag-send sa akin ng mga videos na yon, napanood ko na yon actually. Pero sabi ko, ang lalakas naman kasi ng loob kumuha ng pera, tapos malalaking pera pa. Imagine, annulment, 3 months, 100K. Meron bang ganun? Diyos ko po. Kung ikaw ang lawyer, tatanggap ka ba ng 100K annulment? Psychologist lang yun eh. Alam nyo ba kung magkano ang bayad sa psychologist? Yung mga, nalalaman ko to sa mga viewers ko rin ah. May 85. May 6, pinakamura yatang, pinakamurang nag-message sa akin is 60 yata. Psychologist lang yun ah. Nasaan na yung bayad mo sa attorney? Nasaan na yung babayaran sa mga yung filing fee, yung mga ganun, yung babayaran nyo pa sa mga government agencies. Yun. Kaya wag kasi guys, wag kasing masyadong nag-offer sa'yo ng 150 annulment, kagat na kayo agad. Buti naman sana kung may kausap talaga kayong attorney. Siguro pwede yun guys kung halimbawa, kakilala mo yung attorney na gusto ka lang tulungan, na wala sa isip niya yung pagka-attorney niya na kukunin niya lahat ng fee na dapat sa kanya. Pwede siguro yun. Pero yung kung yun na yung, syempre part ng trabaho, imposible yung 100,000 annulment. Kung tutuusin, psychologist na lang yun eh. Kaya yung nagsasabi na ang mahal daw ng annulment na 300 plus. Kausapin nyo maigi yung attorney nyo. Baka naman nandun na lahat-lahat. Kaya wag mag-ingat kasi business permit na nga magkano nang babayaran mo eh.
Magkanong binayaran ko sa sa permit ko sa ito, pag o-offer lang sa inyo na kung tutuusin, hindi naman dapat kukuha ng business permit. Pero gusto ko pa rin kasi gusto ko taas noon naman ako na mag-offer sa inyo. Na registered ako, na ano, kapag sinearch nyo yung pangalan ko sa Google or sa ano, at least man lang lalabas na nag-o-offer talaga ako ng ganito. Permit na lang, municipal permit na lang, magkano na? Oh. Tapos annulment, 100K? 3 months? Saan ka nakakuha na? Saan ka nakakita kaya ng annulment na 100,000 tapos 3 months? Kayo naman kasi yung mga, minsan parang gusto kong ano, ayoko rin namang magsalita ng masakit, pero yung mga nabiktima na ganun, hindi man lang ba nag-isip na may ganun ba talaga? Sa panahon ngayon, magkano na lang ang value ng pera? Magkano na lang ang value ng pera dito sa Pilipinas? Tapos, pagpapawalang bisa ng kasal, ganun-ganun lang? Hindi Hindi. Kaya mag-ingat kayo, mag-ingat. Inuulit ko ha, hindi naman para sa akin, hindi naman masamang mag-offer ka online. Lalong-lalo na sa case ko na referral. Basta ang importante, meron naman talagang processor. Meron naman talagang attorney na maglalakad ng or magpo-process ng annulment nyo. Ang masama doon, yung kumukuha ka lang ng pera na wala naman pala talagang service na na-offer. Yun ang delikado. Yun ang delikado, guys. Yun. Kaya nga, sa totoo lang, guys, ang dami nang nag-a-approach sa akin na processor. Kaya lang kasi, syempre, nag-iingat din ako na baka maibigay ko kayo sa hindi legit. Kaya, hindi ako basta-basta ano, pumapayag na yung sasabihin sa akin na nagpa-process din ako, baka gusto mong magbigay. Hindi Hindi. Kasi, syempre, kung binigay ko kayo, referral ako. Kung ni-refer ko kayo sa kanila tapos hindi na pala sila totoo, 'di ba? Ganon din, yun din yung risk ko na nagre-refer. Kaya nga kahit marami silang nagre-reach out sa akin, stick pa rin ako dun sa mga kausap ko na na alam ko na legit sila. Para hindi kayo mapahamak. Para safe tayong pareho. Ikaw na client at ako. Kasi syempre kung na-refer kita sa hindi totoo, malamang hahabulin mo ako, di ba? Ayoko naman ng ganon. Yun. So, ingat lang tayo, guys. Ingat. Kung sa annulment, meron naman talaga tayong attorney. Kasi nga, di ba annulled na ako? Annulled na ako. So, sa kanya ako nagbibigay ng, kung gusto nyo ng annulment lawyer, sa kanya ako nagre-refer, ganon. Pagka gusto nyo, manang leads, gusto ko yung annulment, bibigay ko kayo kay attorney. Tapos, yung mga iba naman, kung gusto naman is Islam divorce, simple lang naman ang tanong ko doon, Muslim ba kayo? O taga saan kayo? Ganun. Tapos, ibibigay ko na yung information nyo doon sa processor, ganun. Pero ingat lang, guys, ulit-ulitin ko yung basta na lang kayo nagbibigay na kahit pa meet up yan. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi garantiya yung sasalubungin nyo sa kung saan-saan na mas legit yun. Kita nyo na nagmi-meet pa pala sila pero hindi naman pala legit. Tapos ang daming nagme-message sa akin na paano kami makakasiguro na Diyos ko, may na-encounter ako maldita na viewer na malay ko ba kung legit ka? Ganun talaga yung salita niya sa akin. Sabi ko, wow, thank you naman. Good luck sa paghahanap mo ng processor mo. Yun.
Akala nyo, video lang ako dito, pero marami rin akong experience sa mga viewers ko dyan, ha. May mga maldita rin. Akala ko maldita ako, pero may mas maldita pa sa akin. Hindi ko lang sinasabi, pero ito na. Dahil nga sa mga ganyan na nai-scam, sabi ko, good luck na lang sa inyo paghahanap. At least ako 100% sure naman na legit yung mga pupuntahan nyo. Kaya yun guys, mag-ingat po tayo sa mga kausap natin online. Ang dami na talaga. At saka hindi porket madali lang yung Islam divorce, hindi porket madali lang, basta-basta na lang, hindi yung iba dyan na nabubuking, hiwalay lang pala dahil nag-abroad, tapos nakakita ng iba sa abroad, tapos sasabihin matagal nang hiwalay. Syempre maging honest naman kayo guys. Nakakalungkot yung ganun. Kasi ako sa case ko noon, talaga namang matagal na kaming hiwalay. Hindi na siya umuwi, tapos hinamon pa niya ako ng annulment na hindi naman niya magawa dahil nga naman ganun kalaki bayaran. Sinong gumawa? Di ako. Nagulat tuloy siya nung ako ng annulment. Tapos siya pa ang pina-file ko. Kaya mag-ingat lang. Honest lang. Honesty. Hindi yung manggugulang ka sa partner mo, ganun. Honesty lang talaga. Yun. Kaya yung mga magme-message sa akin, ha, kung agent din lang kayo, wag na kayo mag-message sa akin na kunwari magpanggap na kliyente, ha. Marami rin akong ginagawa para isa pa kayong umubos ng oras ko kakatanong. Okay, thank you so much. Thank you for watching. Please share my videos na lang para makatulong. Ingat, ingat. Yan ang lagi kong sinasabi, ingat.